be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and anxieties of daily life, and that they catch you by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth. Be vigilant at all times and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for the homily. We're still inside the celebration of extension of Christ the King, because tomorrow start another liturgical cycle. So when we talk about Christ the King, we immediately think about the kingdom of God. Kagahapon, hambal naton ang kingdom, ang ginharian sang Dios, makasulod ka dira kung mabunyagan ikaw. Kaya nagsiling si Jesus, kung hindi ka matawo liwat sa bunyag, sa tubig, sa kag Espiritu Santo, hindi ka makasulod sa ginharian sang langit. Ganing requirement, basic, not necessarily nga maluwas ka dayon, pero ang requirement gid bunyag sa tubig kag Espiritu Santo. Kung mabunyagan ikaw, magasunod ikaw sa kabuhi ni Kristo. That's why ang ginharian sang Dios is a spiritual kingdom, is a lifestyle after Christ. Ang iya panimuot, ang iya virtudes, ang iya ginatudlo, ginasunod naton. Sulod ka, sundon mo sa sulod ang gintudlo ni Kristo. Kay kung magsunod ka, tagaan ka sang kabuhi nga wala sing katapusan. Gani ang premyo sang ginharian sang langit, kabuhi nga wala sing katapusan. Baptism, baptism, lifestyle nga kay Christ, which is transformation, and then eternal life. Amo na gakatabo sa kabataan naton sa First Communion, gindalan nyo sa baptism. Karon sa sulod sang simbahan, mayara nga iban pa nga mga sakramentos. Gani may First Confession and First Communion. Para sa ano ina? Papeles, ritual, hindi mo na, kundi transformation into Christ. Agud mangin little Christ sila. Ang ila pagbinatasan, ang ila lifestyle, ang ila paghambal, ang ila paginawi, ang ila pagrespeto sa isa, pagrespeto sang isa kasumulunod ni Kristo. Transformation, natawag nato nini conversion. Ti kun Katoliko ka, kag wala sang conversion sa imo, wala ka nakatapos sang imo schooling. Kaya ang schooling sang Katoliko, spiritual, transformation, conversion, halin sa sala, and then i-develop ang virtues sa imo. Of course, hindi malipod, nga bisan kita mismo, hindi maayo nga mga estudyante ni Kristo, sumulunod ni Kristo, hindi maayo mga Kristiyanos. Pero may remedy nga ginahatag, grasya sang Dios. That's why sa sulod sang komunidad nga nabunyagan, amo ning ginahatag sang Dios, simbahan. Ang simbahan gintukod dia para mapasiguro nga available ang grasya sang Dios para sa imo sa matag adlaw nga tanan nga may misa, may Santa Komunyon. That's why ang simbahan ahente sang ginharian sang Dios. Ang simbahan mismo hindi pa naginharian sang Dios. Minister lang na siya. Para ang kabataan niyo kita makapangabuhi sang ginatudlo ni Kristo. That's why kung sagwa ka sang simbahan, wala ka nagapartisipar, hindi ka masalbar o mabudlay sa imo ang kaluwasan. Kay wala hindi available sa imong grasya sang Dios. Didto kay imo ya sa SM City. Di available didto ya mga bayo na ya kag pagkaon. Hindi niya available dira ang kalawat. Didto kay imo sa swimming pool, didto kay physical to ya. O diin niya ang ginharian sang Dios, diri sa simbahan.
Diri sa simbahan available ang kalawat, pagkaon sa diri sa simbahan ang Bible. Diri sa simbahan ng mga debosyon, example nga mga santos, mga medalya milagrosa, mga palapak, mga holy salt, mga pangontra sa panulay, diri. Ti kung wala kay mo sa simbahan, anong imo to pangontra sa panulay? Anong grasya nga batunon mo? Wala ka debosyon. Kay puro ka lang didto ya sa Facebook, kag sa kung ano-ano to. Didto sa diskuhan, o sa diin, bulangan, o beach, o excursion, o restaurant. O. Ti, parte man na kay may lawas kita, pero madula ka gid sa ginarian sang Dios. Kay way kay attach sa simbahan. Way ka partisipar, hindi ka appreciative sang gintukod ni Kristo nga simbahan. Worse, ginakontra mo pang simbahan, ginalait mo, nga amo na iya, ang instrumento sa imo kaluwasan. Naiton mo karon, patyon mo karon pare, sino badli sa imo? Gubon mo karon ang pare, kag wala na sa mga pare diri. O, sino makasal sa imo? Anong grasya nga mabaton mo na? Ano na? Lawas ka lang? Sino malubong sa imo? Sino mabendisyon sa imo? Sino karon ang ministro mapatawad ang sala mo kay kinontra mo na? That's why ang simbahan i-preserve naton, suportahan ta kay amo nang means nga gintukod ni Kristo. Wala siya nagtukod sang SM City para sa kaluwasan ta o nagtukod sang gobyerno para sa kaluwasan ta. Gintukod iyang simbahan. That's why may simbahan. Di ta pagkontrahon, buligan ta para kay instrumento ni. Gubon mo gid ang instrumento mo, kundi wala ka instrumento, budlay. O kaon ka bala nga wala ka sang kutsara. Haboy mo gid kutsara mo, o ikaw da kaon wala kutsara, o wala ka kaldero, ginguba mong kaldero mo, instrumento na mo. Kundi gahapos kabuhi mo ka instrumento. That's why ang simbahan gapahapos kay alagyan sang grasya gintukod ni Kristo, palaagyan para nga matuman mong pagkakatoliko mo, pagkakristyano mo nga. Sa simbahan may pulong sang Dios, ara Biblia, ginapatpat na. Sa simbahan may sakramentos, 7 ka sakramento o available na. Kung makasala ka, mapatawad sala mo o hindi ka pa sina. Kung mamasakit ka, isanctify mo nga pag-antos, iangot kay Kristo, o hindi ka pa sina, anointing of the sick, ang mga bata mo, o hindi kasulod sa ginarian sang Diyos, mabunyagan, tungod nagambal siya, hindi ka kasulod, kundi ka mabunyagan, o arang simbahan, sino ba mabunyag? Mayor, presidente, o hindi man nila mahimo, kundi simbahan mismo. That's why, hindi ma-disregard ka mag-ignore, kaya ang simbahan niya, instrumento para sa ginharian sang Diyos. Hindi siya ginharian, kaya hindi man na santos tananda, pero instrumento siya. Ginharian. Do parehoblas ang gamasakit ka, tapos pinatay mo yung doktor mo, sino mabulong sa imo? Gamasakit ka, tapos kinuntra mo yung medisina, sino mabulong sa imo? Aw man na, may sala kita, kinuntra mo simbahan, sino mabulig sa imo? Patawad sala mo? Sino ma-pray sa imo da? O, kundi kinahanglan. So, gintukod siya ni Kristo. Sa simbahan, may ara nga pulong sang Dios, may ara nga Biblia, may ara nga mga sakramentos, Eucharistia. May ara nga paggiya sa moral life naton, magsaway sa aton. Hindi na pwede, hindi amo na. Di makig kay mo kung sawayon kay mo anong klaseng Katoliko. Hindi ka magpatay, tapos patyon mo to yang naghambal sa imo, hindi magpatay. Hindi binuang. Ano na niya kanong nga klase sang pagkakatoliko? Hindi ka mangawat. Tapos iutdon mo kamot no nga naghambal to. That's why amo nang katabo sa syudad. Kay ang simbahan ginatanaw lang nila iya nga ahente lang bala nga daw pareho sa mga LTO kag mga SSS. Wala sila ya sang understanding sang simbahan nga ang simbahan maka-offer sang spiritual life, grace. Pagtanaw nila sa simbahan niya, kung ano lang ang mga ahensya da. No. Importante na. Kita mo gina-train mga pare, hindi na sila mga perfect, pero gatinguha na. Kay i-deliver ang grasya sang ginharian sang Dios. Preparahon ang tao. That's why, kabataan niyo, di nyo na makuha ang First Communion. Di nyo na makuha to sa mga ginsanglaan nyo, sa mga singsing kag ano nyo, ritos nyo, dito ya. O sa market, di mo na, diri. That's why ka-compliment na hindi man nga simbahan lang tanan. Ang problema subong nga hindi lang simbahan kundi gina-ignore
ang parte sang simbahan, kag role sang simbahan sa community. Amat-amat na. Pero kita ninyo, kabataan, ginapreparar. O, pauli na sila, mabalik sila sa matag-adlaw na pagpangabuhi. Pero ang ila spiritual life, ginasagod. Nami tagin maximum pagidi nga, nami pagid nga adlaw-adlaw masimba. Pero basta minimum lang, kada Domingo, minimum. Okay, make holy the Sabbath day. Minimum lang. Mahimo mo, hindi ka manaog sa minimum. Himuon mo ng pagka-minimum sa imo Katoliko. Kung kaya mo, maximum pagid. Okay, halad mo pagid kabuhi mo, magsanta-santo ka pagid. Pero hindi ka manaog sa minimum. Kaya kung manaog sa minimum, di ka maluwas. Kaya gina-require, obey the commandments. Manaog ka da, hindi ka kasulod sa ginarian sang Diyos, di ka maluwas. Kaya wala mo ginituman ang minimum nga requirements sang aton Ginoong Hesukristo. So kabay, bendisyonan kita, ma-appreciate ginato ng simbahan, hindi pari, kundi pagkapari. Hindi ang simbahan nga building, kundi simbahan nga komunidad sang Dios. Appreciate. Wala ako nagapangita nga appreciate nyo ko, nga, nga ako, Father Jonic, bay. Pangita ako yang nga appreciate nyo ang pagkapari, ang pagkasimbahan. Muna iya, ang identity sang pagkapari. Bisan sino nga pari di, o bisan sino nga ano da, appreciate, buligan, suportahan para sa mga hilikuton spiritual. Thank you sa katikist. O kita nyo, gabulig katikist sa obra sang pari, sang katikesis, di ko mahimutanan. Thank you sa parents, ara ka mo, 2:00 sang nagligad Miyerkules, dala nyo kabataan, series of seminars, in preparar, gintuduan sila, kag nakapasar na sila tanan, kay kabalo na sila sang basic prayers. Pero hindi mag-stop dira. Communion, dugay-dugay, konfirmasyon na mag 12 years old. Dalon naman, hindi pagpabayaan kay mga alagyan na sang grasya sang Dios. So, parte sang kabuhi naton, parochial church. Sa balay ninyo, may parte ang sa kwarta mo, may SM, may bayo to Baklon, may diri sa piyak sa Tiangge, kuno no Baklon mo da. May sa eskwelahan, may balayran ka nga tuition, may sa more, balagyan ka electricity, may diri sa bugas, balayran. Parte sang kabuhi sang pamilya is spiritual life. Spend for your spirituality. Hindi magkaimot sa aspeto sang spiritualidad sa inyong kabataan. Tudloi sila pati sa Diyos. Bakli sila sa mga butang nga parte sa Diyos. Rosarito, medalya. Tudloi sila. Bible for the children. Kung ano ako masarangan mo. Hindi lang hindi na importante. No. Kung importante ang pagkaon, material. Importante man ang pagkaon, spiritual. Invest. Spend sa spiritual life, sang kabataan. Parte sang balay sa palibot, parokya. Hindi pwede nga separado siya sa parokya. Kayang parokya sa diin makita ang simbahan, instrumento sang grasya spiritual para sa imo kabataan kag sa imo mga paryente. So take it as part of your existence, ang simbahan. Hindi nga disregard, hindi nga dugang lang. No, essential part. The church is essential part of our life because the church is the instrument of God in this world, established by Jesus to bring us to the kingdom of God and to facilitate the distribution of grace sa katawhan. Sense of the parish, sense of God, sense of the parish. Amen.